Kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili, ano yung giant sa iyong buhay? Now, ang tanong, paano mo gagawing solid anchor ang Diyos? Believe in God's strength and power. Narealize ko na ang Bible ay binibigyan tayo ng picture na ang tatay natin ay ang Diyos at tayo ang anak. Totoo naman ito. Kaya nga, pag mananalangin tayo, ang tawag natin sa ating Diyos ay tatay sa langit o ang ating ama. Ganon din naman sa Bible, ay picture din ito ng Diyos bilang shepherd at tayo naman yung sheep. Kaya lang, minsan nakakalimutan natin sa aklat ng Joshua, ang Diyos ay ang ating ding general. Siya ay isang makapangyarihang warrior at kahit kailan hindi siya tumatakbo sa laban. Kaya pag ikaw ay nagdidesisyon na lumaban, huwag kang matakot kasi sasabihin sa iyo ng Diyos, kasama mo ako sa laban dahil ako ay mighty warrior. Kaya nga si David, nung nag-decide siya na lumaban, alam niya na hindi siya lalaban ng mag-isa. Alam niya na nasa likod niya ang Diyos. God is our almighty warrior. Kaya nga, focus on the size of your God, not the size of your problems. Natatakot yung mga Israelitang sundalo kay Goliath dahil kinukumpara nila ang size ni Goliath sa kanilang sarili. Pero si David, kinukumpara niya si Goliath sa size ng Diyos. Kaya ang liit ng tingin niya kay Goliath. Kaya nga sa English translation, sa 1 Samuel 17, ang tawag ni David kay Goliath ay uncircumcised and disgrace. Hindi mo makikita si David na nagtatanong, ano bang skill ni Goliath? At ilang taon na ba siya? Teka muna, check ko muna. Anong kanyang social standing? Anong bigat ng kanyang espada? Gaano kabilis siyang sumibat? Hindi kaibigan, hindi nakafocus si David kay Goliath. Hindi siya nakafocus sa 9'6" na tangkad ni Goliath. Kung hindi sa kabaligtaran, nakafocus siya sa laki ng kanyang Diyos. Kaya kaibigan, believe in God's strength and power. Number 2, commit to honor and glorify God. Parangalan mo ang Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Narealize ko na kapag nilabanan mo ang iyong giant sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos, ay mag-i-inspire ito ng ibang tao para maparangalan din nila ang Diyos sa buhay nila. Nung pinakita ni David kay Saul kung gaano siya ka-confident na tutulungan siya ng Diyos, ay walang nasabi si Saul. Sabi niya, sige, humayo ka, gamitin mo itong aking kasuotan, yung aking espada, yung aking helmet. At nung napatay na ni David si Goliath, ay nabuhayan at na-inspire yung buong mga Israelita at hinabol nila at pinatay ang mga Filisteo. Sabi sa unang Samuel 17:51-53, tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at pinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Sumugod ang mga sundalo ng Israel at Juda na sumisigaw at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat at Ekron. Nagkalat ang mga bangkay ng mga Filisteo sa daan ng Shaaraim hanggang sa Gat at Ekron. Pagkatapos nilang habulin ang mga Filisteo, nagsibalik sila at sinamsam ang mga naiwan sa kampo ng mga Filisteo. Kaibigan, kapag nakita ka ng mga tao kung paano mo pinatay ang giant mo, kung paano ka nagbago, kung paano mo napagtagumpayan yung humahadlang para magawa mo mga pinapagawa sa iyo ng Diyos, ay mai-inspire sila na maniwala na may Diyos sa langit. Nung nasaksihan ng mga Israel yung pagkapanalo ni David, tsaka pa lang sila nabuhayan ng loob. Hinabol nila yung mga Filisteo at pinatay. Kaya kaibigan, suriin mo ang iyong buhay. Halata ba ng mga tao nakapaligid sa iyo na ikaw ay Kristiyano? Nakikita ba ito sa buhay mo? Alam ba ng anak mo na ikaw ay Kristiyano? Hindi dahil sa nagpupunta ka sa church, kung hindi nakikita ba nila kung paano ka mag-respond sa mga bagyo ng buhay? Kung paano mo gino-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga desisyon? Grabe, si David, ang motivation niya, kaya niya tatalunin si Goliath ay para maluwalhati ang Diyos. Yun yung purpose niya. Bonus na lang yung reward. Sabi ni David, 1 Samuel 17:46, sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop. At malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Ang motivation ni David kaya siya lumaban ay para makita ng kanyang mga kababayan at kalaban na merong Diyos. Kaibigan, nakikita ba ng mga kasamahan mo sa trabaho na merong Diyos? Dahil nakita nila ito sa buhay mo,
Ito ba yung purpose ng iyong buhay, ang parangalan ng Diyos? Kaya kaibigan, kung gusto mo na mapagtagumpayan ng iyong giant, mag-commit ka na i-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ng impact ang buhay mo sa ibang tao. Si Worrell ay merong rheumatoid arthritis sa edad na 15. At nung umidad siya ng 30 years old, ay halos paralyzed na siya at isang daliri na lang ang nakakagalaw sa kanya. Yung isang daliri na yon ay nakatali sa isang recorder. Pero kahit gano'n ang kanyang kalagayan, nagsulat siya para sa National Magazine. At nagsulat din siya ng mga libro. Maraming na-inspire sa buhay niya at na-impluwensyahan dahil sa masaya at kontento niyang buhay. Nangyari lang ito dahil pagkatapos ng maraming panalangin na hindi siya sinagot ng Diyos, ay finally sabi niya, "Okay Lord, kung ito yung binigay mo sa akin, tatanggapin ko ito. Okay lang po ito. Halika, gawin natin at ipakita sa mundo kung ano ang kaya kong gawin kasama ka." Alam mo, doon sa pagpapakumbaba at pagtanggap ni Worrell sa kanyang kalagayan at limitasyon, ay doon niya napagtagumpayan yung kanyang higante at siya'y nagkaroon ng joy at peace at nagawa niya yung mga imposible sa kanyang buhay sa pamamagitan ng isang daliri at ng isang malaking Diyos. Kaya kaibigan, yung giant matatalo yan. Hindi yan sa sariling lakas ng tao, kung hindi matatalo yan sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Kaya nga simulan mo mag-rely sa isang solid anchor. Ito yung ating Diyos na buhay. Marahil, kinausap ka ng Diyos ngayon at nais mo ding tumayo at labanan ng iyong higante sa buhay. Gusto mo ng pagbabago sa iyong buhay. Gusto mo ng victory. Ngayon na yung panahon, kaibigan, hindi ka mananalo kung wala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Kaya ang unang hakbang ay isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Manampalataya ka na binayaran niya ang iyong kasalanan sa krus at kapag ginawa mo ito, patatawarin niya lahat mong kasalanan at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Mananahan din siya sa iyo at sasamahan ka niya sa lahat ng iyong laban. Kung ito yung nais mo, ay kahit nasaan ka ngayon ay pahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ko ang mga higante sa aking buhay. Gamitin niyo po ako para sa inyong kaharian simula ngayon. Amen." Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. When we rely upon education, we get what education can do. When we rely upon skill, we get what skill can do. When we rely upon technology, we get what technology can do. When we rely upon organization, we get what organization can do. When we rely upon prayer, we get what God can do. Kaibigan, kailangan mong maintindihan yung kapangyarihan ng panalangin kung gusto mong manalo laban sa iyong giant. Kapag mananalangin ka, kapag aasa ka sa Diyos, ay siya ang lalaban para sa iyo. Narealize ko, kailangan mong makasanayan na kausapin ang Diyos. Kailangan mo makasanayan na nagbabasa ng Bible. Kailangan mo maging expert sa pananalangin. Kailangan mo maging skilled sa pananalangin. Kailangan mo maging warrior sa pananalangin. Kailangan mo maging kneeling warrior. At kapag ginagawa mo ito, makikita mo kung paano kikilos ang Diyos at tatalunin niya ang iyong kalaban. Huwag mong isipin na magre-respond ang Diyos dahil naawa siya sa iyo. Huwag mong isipin magre-respond ang Diyos dahil nalungkot ka. Huwag mong isipin magre-respond siya dahil na-depress ka. Na parang yung isang magulang kapag nakita yung anak niya malungkot at lulugo-lugo, then sasabihin ng magulang, "Baby, kumusta ka na? Meron ka bang kailangan?" No, hindi magre-respond ang Diyos kapag nagpipiti party ka. O hindi magre-respond ng Diyos kapag nanalangin ka na, kapag seryoso ka na sa Kanya at kinausap mo siya. Tapos nagpakumbaba ka, ay doon pa lang siya kikilos. Kaya nga kung gusto mong matalo ang iyong higante, manalangin ka sa Diyos at hindi lang yon. Rise against your giant, recognize the reward, and rely on a solid anchor. At kapag ginagawa mo ito, ay magtatagumpay ka sa iyong laban. God bless.